Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. So tayo po ay, maaari po umupo na po tayo dito sa harapan. Pero po bago tayo umawit, ay tayo pong lahat ay, maaari po ba lahat po tayo tumayo upang sa ating panimulang panalangin ngayong gabing ito. Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, kami po yung nagpupuri, nagtitiwala at inilalaan ang aming buhay, Panginoon, upang papurihan ka at sambahin ka. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tao, na mga anak mo, Panginoon, mga pinili mo, na ngayon ay nandito at nagpapagamit ng kanilang mga buhay, Panginoon, upang purihin ka, luwalatiin ka at sambahin ka, Panginoon. Una sa lahat, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nagawa namin na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, pakalinisin mo kami, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay yung repentance, Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay masumpungan namin, Panginoon, upang patuloy kaming makalapit sa iyo, Panginoon, upang patuloy kaming humingi ng gabay sa iyo, Panginoon, humingi ng awa sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami ay ginising mo kaninang umaga, Panginoon, dahil maraming natulog, hindi na nagising. Maraming umalis ng bahay, ngunit hindi na nakauwi, Panginoon. Pero ito kami, kumpleto ang pangangatawan, Panginoon, malakas, masigla. Malinaw ang mata, Panginoon. Bagamat meron mga bagay, Panginoon, na indifferences sa amin, Panginoon, ngunit sa aming mga kahinaan ay naitataas ka, Panginoon, at nahahayag ang kabutihan mo. Muli, Panginoon, ikaw po nawa ang kumilos sa gabing ito. Ikaw ang mahayag, ikaw ang maitaas. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So tara po, tayo pong lahat ay umawit para sa ating Panginoon. Exchange it someday
someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish, the old rugged cross, till my trophies at the last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Pwede po ba kantahin natin yung chorus without any music? Sabay-sabay po tayo. So I'll change it someday for a crown. Minsan pa, awitan natin ang ating Panginoon. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, Born of His Spirit, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. this is my story. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. this is my story. This is my story,
is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. At binibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So po, magandang gabi po. Baka po mayroon gustong magpatotoo ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay sa nitong nagdaang mga linggo. Sige po, sino po muna? Nagpupuri ako at nagpapasalamat. Una dun pa lang sa naging mission sa Iba Zambales, yung naging mission doon. Nakakatuwa kasi kahit liblib siya, almost malapit na siya sa bundok, pero nakarating na dun yung salita ng Diyos actually. And even yung mga songs natin, magugulat ka, alam ng mga bata. So talagang sabi nga, yung pagbabalik ng Panginoon kapag lahat ng dako na dalhan na ng mabuting balita at nakita na natin yon na even sa mga bundok, unti-unti na yung gospel nakakapag-penetrate. At maaari din na marami pa tayong kailangang puntahan, dalhan ng mabuting balita. Pero nakakatuwa po kasi may mga manggagawa ang Panginoon na kahit sa bundok talaga, hindi nila iniinda, pinupuntahan talaga para dalhan ng mabuting balita. And let us pray na yung mga nakarinig ng salita ng Diyos na, yung mga bata, no wonder talaga, kasi nakakapanood sila ng mga superbook, mga ganyan, di ba? Pero yung mga matatanda, I don't know if marami nang nakarinig noon, kaya salamat sa Panginoon. At that time, nung pumunta kami, maraming nakarinig ng salita ng Panginoon. Sana lang tumubo talaga sa puso nila yung salita ng Panginoon. And nagpapasalamat din ako sa Lord yung pagpunta po namin dun sa Tondo. Actually, yung una pa lang, ang ko is makapag-share, makapag-evangelize doon. Kaya nung pagpunta pa lang namin, umuulan na. So sabi ko, teka, mahirap to, plan B. Kasi ang hirap, baka nakapunta nga kami. Hindi naman kami makauwi dahil baka mabaha kami along the way, di ba? Tapos, papunta pa lang, sobrang traffic. Kaya inabot na rin kami ng medyo hapon. Pero, praise the Lord, kasi kahit na konti lang yung dala namin, alam ko na kahit paano marami ring matutulungan yon. And yung opportunity ba na yung mga tao doon sa barangay, talagang uhaw na uhaw sila. And sila mismo yung nanghingi ng panalangin. Kaya sabi ko nga, Lord, yung desire ng puso namin na mag-share sana na hindi namin nagawa ngayon. Hindi natin alam, baka some other time makabalik doon at talagang makapag-evangelize. Pero hindi hinayaan ng Lord na wala kaming magawa na para sa spiritual life ng mga tao doon. Kaya salamat sa Panginoon doon sa opportunity at sabi nga doon sa makitabang tayo sa kanila sa pananalangin. Kasi sabi po nung iba doon, ang paniwala nila ay sinasadya. Kasi may gusto raw bumili nung lugar na yon. Though it's a public raw po yun public na government ang may-ari nung lupa. Pero parang gusto raw ipagbili, may gustong bumili. So kaya unti-unti. Kasi 13, kung hindi ako nagkakamali, nasunog yun, yung Happy Land. Tapos after ilang days, may portion na naman na nasunog.
kawawa talaga, kawawa yung mga tao doon. Ang dami na nawala ng tahanan. Nakita mo, nasa tent na lang sila. Yung iba talagang nasa gym, doon na lang sila. So, napakahirap po. So, patuloy natin silang ipanalangin tong atin pong mga kababayan na to. And salamat sa Diyos, sabi nga, yung oras natin, instead na sana yung maliliit na bagay na pinagkakaguluhan sa church ang asikasuhin, tumulong na lang po tayo. Marami nangangailangan din ng salita ng Diyos, bahagi na natin. Yun po yung gawin natin. So, salamat po sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako ay nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga ilang linggo rin yun na talagang pinahirapan din kami ni Charlie doon sa namin na yun, nung trangkaso tuloy. Ubo, ang tagal pala bago talaga matanggal yung maraming nagsasabi nga yan, marami talaga matagal daw ng araw matanggal yung ubo. Sabi nga rin ni Marilyn sa akin dahil si Jujun din nagkaganon. Kaya purihin ang Panginoon dahil pinagaling niya na kami ni Charlie. Kaya talagang maraming salamat, Lord, at pinagaling niyo na kami. Ano lang po, magpapasalamat po kami sa opportunity na makapag-pray for our school head. Dumalo po kasi kami kanina dun sa kasamahan namin sa San Rafael ba yun? Angat. Parang ang sa kanya, nagkaroon siya ng procedure yung carpal tunnel kasi namamanhid raw yung right side ng katawan niya. Then, parang expecting na after ng operation sa right carpal tunnel niya, okay, pero parang mas naging severe. So ngayon, nagpa-MRI siya, may nakitang schwannoma daw, which is para siyang mass, na pwede raw yun tumubo dito sa leeg, or sa neck, or sa likod ng alak-alakan, tapos nakaka-apekto sa nerve. So meron na naman siyang na operation. So pagka nagkakatawagan kami, sabi niya, pagpe-pray din pala dapat yung mga doktor, yung ganyan, hindi lang yung Tapos kanina nga, nagkaroon kami ng opportunity na madalaw. So, pinag-pray namin. So, na-realize uli ko namin na tayo ay may malakas na pangangatawan. No? Doon nagkakaroon ng kasakitan, pero handon agad yung ready prayer natin na makiklaim natin yung healing sa ating Panginoon. And yun, na ipag-pray namin yung kasamahan namin na school head na yun. Hindi ako matayo kanina kasi tinetext ko pa yung pamangkin ko. Ngayon lang sumagot. So, nagpapasalamat. Good afternoon po. Good evening po sa inyo lahat. Papasalamat lang po ako sa Panginoon. Nais ko lang din pong share. Kasi yung kapatid ko, yung kuya ko, naipag-pray na rin namin nung last week. Halos 3 linggo na siyang nasa ICU kasi. Siya ay dinadialysis. Tapos, sinugod siya sa ospital dahil sobrang taas ng lagnat. Tinitingnan kung bakit mataas ang lagnat so hindi pa makita. Tapos nagkaroon din ng time na talagang ginano na yung dibdib na resuscitate yata tawag doon. Talagang ang mga kapatid ko doon sa mami ko, sa kapatid ko sa Canada ay talagang nag-aalala na sila. Siyempre kami din nag-aalala dahil
Pagka kasi yung isang pasyente talagang binobomba na gano'n, medyo mahirap na rin yon. Kaya nga nung isang pinag-pray namin nila Brother Ern. O ngayon naman po, kaya iniintay ko na message kung kinakamusta ko. Sabi naman daw niya, nung pamangkin ko, medyo okay naman nun daw siya. Hindi na siya nilalagnat. Pero meron pa rin siya sa ilong yung bang nakalagay sa tutok na gano'n. Kasi ang pinanggalingan pala, yung paa niya namamaga, yung dalawang paa. Pero yung isang paa lang yung parang talagang naapektuhan, yung parang nagkakaroon ng nana, gano'n. So yung ugat, hindi makadalo yung dugo, kaya na umiitim yung paa niya. So yun ay palaging nililinis. At sabi naman daw, last na linis na niya sa Friday. At kasi inopera na nga, o-operain po eh. Kaya po nagpapasalamat kami na okay na yung paghinga niya kasi talagang mababa yung BP, umabot na ng 90 pababa. Medyo delikado na raw sa kanya yun dahil siya ay mayroong dinadialysis siya. Saka meron na siyang stent sa puso. Kaya pagka bumaba ng ganon, delikado na para sa kanya, medyo critical na. Kaya ngayon daw, maganda naman daw na yung kanyang stable yung kanyang BP saka yung mga heartbeat. So iniintindi na lang ng mga doktor yung paa niya na malinis po. Pero hanggang ngayon, nasa ICU pa rin po siya. So request ko lang din po na sana ipag-pray din po natin yung kapatid ko, si Kuya Joel po. Maraming salamat po. Di ko na po lilimahan. Haba po tayo masyado. So, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Dahil tayo ay malakas at wala tayong iniindang mga sakit sa katawan, di ba? Meron man pero hindi ganun kalala dahil sinusustain tayo ng Panginoon. At kahit dumating man sa point, lahat tayo ay dadanas din ng mga bagay na hindi natin inaakala. Pero, but still, naniniwala po ako na ang Panginoon yung tanging sandigan natin, di ba po? Sa lahat ng anumang nangyayari sa atin. So, gusto ko lang pong i-share nung nangyari last week sa US, di ba? Alam naman natin yung nangyari. Kalat na kalat sa Facebook yun, na isang evangelist. Ang nakikita po kasi lagi sa kanya, siya ay isang aktivista, right-wing activist, at isang magaling na kanang kamay ni Donald Trump. Pero hindi po doon nakikita na isa po siyang evangelist. Isa din po siyang naghahayag ng salita ng Diyos. Ipinapangaral po niya yung mabuting balita ng Panginoon sa mga nangangailangan ng kaligtasan ni Kristo sa mga eskwelahan sa Amerika. So, yun po, binaril po siya ng isang teenager na lalaki, di ba? So, bakit ko po naikwento? Dahil alam naman natin na nahuli agad, within 2 days nahuli yung killer or yung gumawa ng krimen. And ngayon po ay naharap siya sa isang judgment ng, syempre ng tao, at pangalawa sa judgment ng Lord. Darating po siya doon. So, yun po yung gusto kong i-share ngayon, di ba? At pangalawa pa, di ba, dito sa Pilipinas, nangyayari po kapag may isang krimen, ang tagal bago or may nangyaring mga kaso, ilang taon po ba umaabot pag isang kaso? Depende po sa krimen, di ba, sa crime na nangyari or depende sa case. Pero ang matagal po talaga, almost 10 years bago mabigyan ng justice yung isang pamilya na, for example, may napatay. Ang tagal bago dumating bago masolve. Unlike sa Amerika na napakabilis, di ba po? So, nasa na yung justice system sa Pilipinas. Pero naniniwala po ako na ang Panginoon, siya po talaga yung the right judge. He is the great judge na ipinangako, di ba po? Dahil pinangako po sa Bible, sabi doon, darating ang Panginoon, di ba? Dumating siya dito as king, as a righteous king. Pero second coming po niya, babalik siya dito as a righteous judge. Uhusgahan po niya lahat ng mga tao, lahat tayo. Ginawa natin mabuti o masama, di ba? Yung mga taong paghihiwalayin daw ang tupa sa kambing, di ba po? Nakikita natin yun sa Bible. So ngayon po pag-aaralan natin, ano ba yung tinatawag na the wrath of God? Di ba? So kung may good news, ito po bad news. Pero naniniwala po ako, bilang tayong mga Kristiyano, hindi po ito bad news sa atin. Amen po ba doon? Dahil ito po yung magandang balita ng Panginoon sa ating mga anak niya. Pero po bago po tayo dumako sa ating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo pong lahat ay manalangin. Ang maraming Diyos,
na banal, kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo. We humble ourselves before you, O God. Inaamin namin, Lord, that apart from you, we are nothing. I am nothing, Lord. And hindi ako yung karapat-dapat na bearer ng iyong salita dahil ako'y makasalanan. Ako ay karapat-dapat din ng judgment mo, Panginoon. Kaming lahat ay karapat-dapat sa iyong panghuhusga, Panginoon. Pero dahil sa iyong anak na si Jesus, ay binigyan kami ng karapatang maging anak ng Diyos. At dahil doon, naligtas kami, Panginoon. Hindi na kami magsasuffer ng impyerno, hindi na namin mararanasan, Panginoon, ang mahirapan sa impyerno. Dahil hindi na kami mamamatay eternally, Lord, dahil ginawa na yun ng anak mo. Binayaran niya ang lahat, Panginoon, para tubusin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. At nawa, Panginoon, mahayag nawa ang iyong salita. Hindi ang salita ng taong ito, kundi ang salita ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang maihayag. Ikaw nawa ang maitaas, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ayan po, pag po ba narinig natin yung salitang wrath, ano po ba ibig sabihin nun para sa atin? Or poot? Di ba, poot? Di ba, may tao po ba tayong kinakapupuotan ngayon? Di ba po? May tao po ba tayong, kasi pag sinabing galit, parang mababaw lang yun, iba pa sa poot. Yung poot talagang yun na yung halos sukdulan o hangganan doon na ba? Yun ay limit ng galit ng tao, di ba? Pero makikita natin, sabi dito, wrath is great anger that expresses itself in a desire to punish someone. Tingnan nyo, yung galit, pwede pang mawalay galit, pero yung poot, di ba? May desire ka yung poot pa, yung galit medyo mawawala pa yan Palipasin mo lang, di ba sabi ng tao, palipasin mo lang yung galit ko, mawawala din to. Pero yung poot, may desire na to punish someone. Grabe na yung poot na yun. Pag poot na pala, grabe na yun. Di ba? Kumbaga parang nag-e-exceed na dun sa galit ng tao. Di ba? So, pinaliwanag din po dito na ang Diyos din po ay may galit. Di ba? Makikita natin, nababasa natin lagi sa Bible, na character ng Diyos ay mabait, mabuti, mapagmahal. God will provide. God is the great giver. Naririnig po natin madalas yan. God is great provider. Di ba po? Jehovah, di ba? Naririnig Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh. Di ba? Naririnig natin yun. Pero hindi po natin nakikita dito yung attribute ni Jesus Christ as Elohim. Di ba po? Almighty God, na ang Diyos pala nagagalit din. Di ba po? Mababasa po natin mamaya yun na may mga verses sa Bible, both Old and New Testament, nagalit po ang Panginoon dahil sa katigasan ng ulo ng tao or sa wickedness ng tao. Pero basahin po muna natin, wala po tayong screen. So kung meron po tayong mga cellphone, pero ini-encourage ko po ang lahat na Bible po na sana ang basahin natin. So sabi dito sa Romans chapter 1 verse 18 to 30. Sa Tagalog ko po babasahin. Sabi po dito, verse 18, nahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit na kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Verse 22, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sa kanila'y na sila'y mga hangal, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa
hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat pupurihan magpakailanman. Amen. Verse 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos na sa mahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki na sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam na bagay kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Verse 28, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. So nakita po natin dito yung wickedness ng tao, yung kasamaan ng tao. Di ba po? Ang tao pala talagang likas na sa tao na lumayo sa Diyos. Sabi dito, naranasan na nila naranasan na nila yung pag-ibig ng Diyos pero lumayo pa sila. May term pong ginagamit dito, ang word po is apostate. May mga Kristiyano pala na nakakilala at nakarinig sa Diyos pero tumalikod pa rin sa pananampalataya. Di ba? O sa panahon po natin ngayon, nagbabackslide ng mga Kristiyano. Di ba? Ang dami pong ganun. Even sa panahon po pala ng Romans, panahon pa lang, even kila Jesus Christ, nung panahon ni Jesus, nung dumating yung panahon ng mga apostol, di ba? Hanggang sa panahon ni Apostle Paul, and even nung mga panahon na 70 AD, nung nasira o sinakop ulit ng Roman Empire ni King Nero ang Israel, nag-scattered ulit ang mga Israelita kung saan sila nagpunta o saan sila nag-refuge, di ba? Nandun yung apostasy, ginagawa na po ng mga Kristiyano that time. Pero lalo na po sa panahon natin ngayon, marami pong mga pastor tumataligod sa Panginoon dahil sa pressure. Di ba po? Ang daming Kristiyano tumataligod sa pananampalataya dahil nakikita nila na sa tingin nila wala silang mapapala sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? And even sa Amerika po, ang dami pong tumataligod sa Panginoon ng mga pastor and even mga manggagawa ng Panginoon. Dahil po yun sa wickedness ng tao. Di ba po? Sabi dito, wickedness will lead us to hell. Yun po yung nakakalungkot na mangyayari sa atin kung yung sarili natin yung masusunod sa buhay natin. Sabi dito, hell is a spiritual and material furnace of fire where its victims are exquisitely tortured in their minds and in their bodies eternally according to their various capabilities by God. The devils and damn humans, including themselves, in their memories and consciousness, as well as in their raging, unsatisfied lust, from which place of death, God's saving grace, mercy, and pity are gone forever, never for a moment to return. Yun po pala yung impyerno. Di ba po? Ang impyerno pala, wala nang no escape. Di ba po? May laro po, di ba, escape room na laro. Di ba? Nilaro doon ng mga youth. Doon sa escape room na yun, kailangan hanapin mo may bubuuin ka mga puzzle or sa movie, yung movie ng escape room, meron kang mga bagay na pagdadaanan. It's either makalabas ka ng buhay or ilalabas ka nilang patay na. Di ba po? Pero dito po sa impyerno, the moment na ang tao napunta na ng impyerno, there's no turning back. Di ba po? Iyon yung bad news. Wala nang kahit na tao na pag napunta doon sa lugar na yon, hindi na makakabalik. Imagine po natin yung kwento ng mayamang lalaki at kay Lazaro. Ano po yung sabi nung mayamang lalaki? Amang Abraham, kung maaari po, utusan niyo po si Lazaro na idawdaw niya yung daliri niya, di ba, sa tubig at ipatak sa akin para man lang mapawi ang aking uhaw. Di ba? Pero kinoreksyon ni Abraham nung time na yon. And sabi din niya, Amang Abraham, maaari po ba? Sabihin niyo na lang kay Lazaro. O magpapunta man kayo doon na mga magtuturo sa kanya, magsasabi sa mga kamag-anak ko na totoo yung lugar na to, na may pagdurusa. Di ba? Pero ano po sabi niya? Ni kahit ang patay ay mabuhay muli. Di ba? Hindi na nila pakikinggan yun. At kung
nakita natin yung sitwasyon ng lalaki, wala siyang magawa. Wala siyang magawa. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi na siya makakabalik pa dun sa lugar na nasa lupa siya. Di ba po? Ano ba'y ginawa niya dito sa lupa? Nagpakasasa siya sa yaman, in-enjoy niya yung buhay na to. Lahat ng bagay na, kumaga sa karangyaan, meron siya. Pero si Lazaro, ano po nangyari sa kanya? Naghirap dito sa lupa. Pero pagkatapos ng paghihirap niya na yon, inaaliw siya ngayon ng Panginoon. Di ba po? So, yun po pala yung mga sasapitin ng mga tao na walang relasyon sa Diyos. Walang pagkakaunawa, walang pagmamahal sa Diyos. Di ba po? Sabi po ng Revelation chapter 14 verse 11, idinidescribe po nito ang impyerno. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Kailan daw po pinapahirapan yung mga nandun? Araw at gabi. At maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw. Grabe po pala yung dinadanas ng mga taong tinalikuran ang Diyos. Di ba? Because of their wickedness. Dahil sa kanilang mga ginagawang karumal-dumal na kasalanan sa harapan ng Panginoon. And maybe yung sinasabihan, balik po tayo sa Romans. Yung mga sinasabihan po ni Apostle Paul doon, hindi po mga unbeliever. Mga believer po ni Jesus. Dahil balikan po natin yung context. Narinig na nila yung salita ng Diyos. Naranasan na nila yung salita ng Diyos pero tumalikod pa rin sila. So ibig sabihin, maybe these verses ay tinatanong din tayo, di ba? Para sa atin din to. Para sa atin po ito. Para sa church natin. Marami nang nakarinig ng salita ng Diyos pero tumalikod pa. Di ba po? Because of the wickedness of man. Di ba? So may makikita po natin dito, kung kanina wickedness will lead us to hell. Ngayon naman po wickedness will lead us to judgment. Ito na po yung judgment. Makikita natin sa Genesis chapter 3 verse 1 to 19. Hindi ko na po babasahin. Pero alam natin yung context nung kasalanan na ginawa ng tao. Fall of man. Di ba? Yung ginawa ni Eva at Adan. Nung una, malaya sila. Sabi ng Panginoon, malaya kayong gawin ang lahat ng bagay na gusto niyong gawin dito. Maaari niyong kainin yung mga pagkain na nandito, mga bunga ng mga prutas na nandito, except one. Yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. And because of their ignorance, because of their, kumbaga parang kanilang pag-iisip, dahil sa tinukso sila ng serpent, alam niyo ba, pag kinain niyo yan, magiging kagaya kayo ng Diyos. Hindi totoo yung sinasabi ng Diyos na pag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Kundi magigising kayo sa katotohanan na magiging kagaya niyo siya. Dahil nga po doon na sila ay furious, kinain nila yun. At doon pumasok ang kasalanan. Nalaman nila na hubad sila sa harapan ng Diyos. Ano ginawa po nila? Nagdamit sila. Hinahanap sila ng Panginoon. Adan, nasan ka? Nandito po ako. Bakit parang tila yata nahihiya ka? O natatakot ka? Nakuhubad po kasi ako, Panginoon, sabi niya. Sino nagsabing hubad ka? Kinain mo ba yung pinagbabawal ko sa inyo? Doon po pumasok yung kasalanan sa tao. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao, disobedience. At alam natin, sino ba yung sons of disobedience? Na sinasabi sa Bible, di ba si Satan? At si Satan din, si Satanas, yung tumukso sa tao. Imagine, alam kasi ni Satanas na pahihirapan siya sa impyerno pagdating ng panahon. Kaya ayaw niya na siya lang mag-isa. Kaya marami po siyang dinadaya. Isa po ba tayo sa nagpapadaya kay Satanas? Di ba? Yes, hindi tayo napoposes dahil nasa atin ang banal na spirito. Pero kung tayo po ay hindi nag-iingat at hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, maaari po tayo matukso ng kaaway. Maaari po tayo madaya ng kaaway sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Di ba? Di ba po?
So sabi dito, ayun po, fall of man, makikita natin sa Genesis chapter 3, verse 1 to 19. Pangalawa po, God's judgment in Noah's time. Yung Genesis chapter 6, verse 5 to 7. Malinaw na malinaw po yung judgment ng Lord. Pinagtawanan si Noah ng mga tao, gumagawa ka ng arko. Kitang-kita mo, nung time po nila, hindi pa umuulan nun. Hindi pa nila nararanasan ng ulan sa buong buhay nila. Kaya nagtataka yung mga tao, ano yung gagawin mo sa barko na yan o sa arko na yan? Ang sikat-sikat ng araw. Pero hindi nila nakikita yung darating na judgment sa kanila, yung puot ng Diyos. Basahin po natin sa Genesis chapter 6, verse 5 to 7. Sabi po dito, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang, lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon, ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ang sakit po nung verse na to. Dahil sa galit ng Diyos sa tao, dahil nakita niya na wala nang ginawa ang tao kundi gumawa ng kasalanan, ng kasamaan. Sabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. At maririnig natin yun kung sino sa Diyos na lumikha ng lahat. Kumbaga pagbabasahin natin yung verse na to, nang hinayang ang Diyos sa pagkakalikha sa atin. Dahil nakita niya, laganap ang kasalanan sa tao. Di ba po? Laganap ang kasalanan sa tao. Next po, Genesis chapter 13. Ito naman po yung destruction of Sodom and Gomorrah. Kung babalikan po natin yung Romans chapter 1, same context po yung ginamit. Homosexuality. Yung ipinakita dito, na ang lalaki ayaw na makipagtalik sa babae. Ganun din naman po yung mga lalaki, ayaw na yung mga same, vice versa po. Ayaw na, bakit? Gusto na nila sa same sex. Or sa same gender nila. Diba? Ang dami ng, lalo na po ngayon, kapag nagsalita ka ng laban sa mga bakla at tomboy, tatawagin ka ng homophobic, tatawagin ka ng ikaw ay judgmental. Di ba po? At ngayon, nakakalungkot, lahat po, tayong mga Kristiyano, nawawalan na tayo ng rights. Ang nagiging rights na po na ngayon, kung ano yung trend sa mundong ito. Di ba po? Ang dami nang nangyayari sa mundo na hindi na grabe na. Di ba po? Na talagang hindi, kung pagbabasihan natin, even nga yung Bible, di ba? Tinatranslate na yung Bible ngayon sa salitang kanto na lang. Na halos wala na yung context ng yung pagiging sacred ng Bible, inaalis na. Para lang mag-fit dun sa mundo natin ngayon. Di ba po? And even mga pastor at mga evangelists, dinidistort nila yung gospel para lang sa 3 minuto maihayag nila yung salita ng Diyos. Nakakalungkot po. Di ba po? Wala nang kalayaan ng mga tao. Ang mga Kristiyano, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, kung nung time ng Panginoon, pinapatay, pinupugutan ng ulo. Pero sa panahon po natin ngayon, hindi man tayo, pero yung mentalidad natin ang tinitira ng kaaway. Kumbaga sa isang sundalo, ginagawang low moral na lang yung mga Kristiyano ngayon. Dahil sa mga nangyayari, ginigipit tayo. Hindi sa paraan na papatayin, hindi sa pupugutan ng ulo. Pero yung mentalidad natin, di ba, yung persecution na dinadanas natin, nasa isipan na natin. Di ba? Masyado na tayong pinaliliit nila yung mundo nating mga Kristiyano. Kahit nga sabi nga ni Kuya Arn, di ba, last week, kahit daw sa loob na ng school, di ba po, tama po, nababaliwala na yung GMRC ba yun, Good Manners and Right Conduct. Hindi na tinuturo. Wala na ring homeroom guidance. Di ba po? Wala na rin yung mga
mga pagtuturo tungkol sa gospel, sa school, inalis na nila. Nakakalungkot po at nakakatakot dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Di ba po? Dapat mag-double time tayong mga Kristiyano. Hindi na ito yung panahon na Kristiyano na natatakot. Hindi na ito yung panahon ng Kristiyano na okay na, mag-i-stay na lang ako sa church. Kasi okay na to. Tandaan po natin, lahat tayo, ihusgahan ng Panginoon. Ito po'y pinag-aaralan natin ngayon. At marami pong tao, kung mag-i-stay lang tayo sa church natin, hindi tayo lalabas. Marami pong unbeliever na mapapahamak sa impyerno. Marami pong mga unbeliever na okay na, wala naman nag-share ng Word of God eh. Kaya okay na kami dito sa alam namin. Okay na kami dito. Kasi wala nag-share ng gospel. Pero kung tayong lahat ay iahayag natin yung kabutihan ng Diyos at ipapahayag natin yung galit ng Diyos dun sa mga tao na walang relasyon at walang pagkakakilala sa Diyos, naniniwala po ako, nasasamahan tayo ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen po. And next po, rebellion of Korah and his family na makikita natin sa Numbers chapter 16. Alam naman natin yung kwento ni Korah, di ba po? Masyado siyang nagmagaling, di ba, sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Diyos. Pinagmalakihan niya ang Diyos. Ano nangyari sa kanya tsaka sa mga pamilya niya? Namatay sila instantly. At kung pupuntahan naman natin, New Testament, madami din po, di ba, si Sapphira at Ananias. Di ba po? Ninakawan nila ang Diyos. Di ba ano sabi? Ang sabi po doon, ninakawan ninyo ang Diyos. Di ba? Dahil sa inyong mga, ano po yung binenta niya? Binenta niya yung sarili niyang lupain na ipinangako niya sa Panginoon. Dahil inaalay yung lupain na yon para sa gawain ng Panginoon. Pero ang ginawa niya, ibinenta nila at kinamkam nila sa sarili lang nila. Kaya ang sabi doon, nagkasala ka sa Espiritu Santo. Nagkasala ka sa Diyos. Di ba po? Makikita natin, ang Diyos po nagpapala. Totoo po yun. God will prosper. Totoo po yun. Without a doubt, nagpapala po ang Diyos. Pero tingnan din po natin, ang Diyos din po ay nagpaparusa dun sa mga tao na deserving ng parusa. Di ba po? Sabi po sa Matthew chapter 13, verse 49 to 50, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig, darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ganon daw po yung daranasin ng mga tao, di ba? Tayo, safe na tayo eh, di ba? Naniniwala po ba tayo na tayo sa langit mapupunta? Amen. Amen. Dahil yun po yung pinangahawakan natin. Di ba? What is the chief end of man? The chief man's end is to glorify Him. Di ba? And to be with Him forever. Pero yung mga taong walang pagkakakilala sa Diyos at tinalikuran ng Diyos, ganito po ang dadanasin nila. At yung mga bagay pala na ginagawa nila dito sa lupa, na mga kasalanan, gagawin din nila yun sa impyerno. Pero ito po yung catch. Gagawin po nila yung mga bagay na ginagawa nila na yun, pero walang pleasure. Wala silang mararamdamang sarap or ginhawa. Di ba? Pag ang sarap gumawa ng kasalanan, totoo po yun. Di ba po? Sabi nga ni Apostle Paul, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung mga bagay na gusto kong gawin patungkol sa Diyos, hindi ko magawa. Dahil ang sarap mamuhay sa kasalanan. Di ba po? Wala po akong taong nakita na gumawa ng kasalanan na nasa unay pagsisisi. Kayo po ba, may nakita na po ba tayo na isang taong gumawa ng kasalanan, pero nagsisi siya nung una pa lang na yun? Wala po. Kasi ang pagsisisi po talaga nasa huli. At ang nakakalungkot, baka maging kagaya tayo nung mayamang lalaki na nagsisi na nung huli na. Nung nandun na siya sa pagdurusa na dinadanas niya. Di ba po? So do not be deceived. Hell is real. Totoo po yun. Ang impyerno ay totoo. Kung sinishare natin yung gospel na, yes, lahat ng tao na may relasyon sa Diyos, may pagkakaunawa sa Diyos at minamahal ang Diyos, diba? Sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay sa langit po mapupunta. Totoo po yun, dahil pinangako po yun ng Panginoon. Sabi niya dun sa mayamang lalaki, paghahanda ako,
Di ba sabi din sa mga alagad, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Di ba? Iyon po yung place na pinangako ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Para sa atin po yun. Pero may place din po ng torment. May place din po ng paghihirap. Kaya ngayon, kung sineshare natin yung gospel, na puro langit lang ang pupuntahan ng tao, hindi pupuntahan ng tao impyerno pag hindi siya sumunod sa Diyos. Ibang gospel po yung maituturo natin. Di ba po? Yes, we can share that, yung kabutihan ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos. Pero i-share din po natin yung galit ng Diyos sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Di ba po? Dahil kung i-share natin yung salita ng Diyos, ng totoo at tama sa harapan ng Panginoon, sasamahan po niya tayo. Do not be deceived. Ito po yung 4 na katotohanan tungkol sa impyerno. Number 1, it is a place of torment. Lugar yun ng pagdurusa. Ulitin ko po, ginawa po ang impyerno hindi para sa mga tao. Ginawa po yun para kay Satanas at dun sa mga fallen angel na kasama niya. Yung mga anghel na tumalikod sa Diyos, para sa kanila po yun, hindi po para sa tao. Pero dahil sa disobedience, sa wickedness ng tao, sa kasamaan ng tao, sa pamumuhay ng tao na ginagawa nila yung mga bagay na puro tungkol sa pagtalikod sa Diyos, it is a place of torment, hindi na lang para kay Satanas, kundi para na rin sa mga tao na walang pagkakakilala sa Diyos. Number 2, it lasts forever. Dahil meron pong may false teachings po na kumakalat na ang mga tao daw po na napupunta sa impyerno, pag nagkaroon na po ng judgment ang Diyos, total annihilation o total destruction ang mangyayari ng mga taong nasa impyerno. Pero di po yung totoo. Dahil naniniwala po tayo na ang impyerno panghabang buhay. Kung gaano kahabang buhay yung mga anak ng Diyos sa langit, ganun din po yung daranasin ng mga taong walang relasyon sa Diyos sa impyerno. Parurusahan sila doon araw at gabi, magngangalit ang kanilang mga ngipin, iiyak sila doon ng sobrang tindi ng kanilang pag-iyak. Di ba? At meron silang katawan na pang-impyerno na hindi namamatay at di nasisira, pero nakakaranas po ng sakit. Wala po akong salita para i-describe yung gaano kahirap, gaano ka-extreme mapunta sa impyerno. Dahil una sa lahat, hindi pa po ako nakakapunta doon. Pangalawa, wala pong kayang i-describe, wala pong kayang mag-describe yung grabing daranasin ng mga tao na walang pakundangan sa paggawa ng kasalanan. Di ba po? Pangatlo, there is no escape. Walang takas, wala nang kagaya sa church, di ba, meron sa mga establishment, merong entrance and may exit. Sa impyerno po, entrance lang, wala nang exit. At grabe po yung, di ba sabi, ang pintuan na pumapasok dun sa makipot na daanan, konti lang yung pumapasok. Pero yung sa maluwang na pintuan, madami po ang pumapasok doon. At ang dulo po nun ay kapahamakan. Ang dami po pala natin kailangang pahaginan ng salita ng Panginoon. Dahil hindi lang tayo nagdo-double time pati ang kaaway po. And even false gospel, lagana po ngayon. Ngayon, kung hindi po tayo kikilos bilang church, bilang isang mga Kristiyano na anak ng Diyos, marami pong mapupunta ng impyerno. Maybe, mga kamag-anak natin. Di ba po? Mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, na hindi pa natin nababahaginan ng salita ng Diyos. Maybe yung mga taong nakapaligid sa atin, mga kasama sa trabaho, nagiging asin at ilaw po ba tayo ng sanlibutan sa mga taong walang relasyon sa Diyos at walang pagkakaunawa sa Diyos? Pang-apat po, you didn't have to go. Hindi mo kailangan pumunta dun, sa impyerno. Hindi natin kailangan mapunta dun. Dahil po mayroon pong isang paraan para hindi natin danasin ng impyerno. Alam niyo po kung ano yun, at alam niyo po kung sino yun, ang ating Panginoong Jesus. Siya po ang tanging paraan, siya ang tanging dahilan, at siya ang tanging daan. Sabi po sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. There's no other way dun sa piling ng Diyos. Pero may isang daan din para mapunta ng impyerno. Talikuran mo ang Diyos. Kalimutan mo yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Sumunod ka sa takbo ng mundo. Di ba po? Kasi mas madali pong sumunod sa tawag ng mundo kaysa sa tawag ng Diyos. Totoo po yun. Kaya nga po nandito tayo mga Kristiyano to share and preach the gospel at all times. Dahil laganap na po ang kasamaan sa mundong ito. At ang tanging pag-asa lamang po ng mundong ito ay yung liwanag ni Kristo na nasa atin. Amen po ba doon? Dahil ang liwanag ng Diyos ay binigay niya sa atin to share the gospel. Iyon po yung bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. So malapit na po ako matapos. So may warning po ang God's wrath. Bakit ba may warning ang Diyos? Di ba po? Sa mga bagyo po, bago bumagyo, meron pong warning, di ba? May mga sign na may signal number 1, signal number 2, or 3. May intensity 5 pa, di ba? Sa mga lindol din, may mga ganun. Noong time po ng Old Testament, reklamo ang mga Israelita. Di ba? Moises, bakit mo kami dinala dito sa dinadanas namin problema na to? Ang saya-saya na namin, ang ganda ng buhay namin sa Ehipto. Di ba? Pero hindi nila nakita kung bakit sila inalis ng Diyos doon. Dahil may pangako ang Diyos sa kanila. Di ba? Yung promised land ay ibibigay sa kanila. Pero dahil sa katigasan ng ulo, pag reklamo nila, instead na 40 days lang sila maglalakbay, naging 40 years. Lalo pa rin sila nagreklamo, binigyan na sila ng makakain, ng maiinom, binigyan na sila ng pillars of fire kapag sa gabi, para at least maging gabay nila, or pillar of sa umaga, sa araw naman, may pillar of cloud para hindi sila mainitan. Reklamo pa rin sila na reklamo sa Diyos. Kaya ano na ginawa ng Panginoon? Yun na nga yung nangyari. Yung judgment ng Diyos sa kanila. Nagalit ang Diyos sa kanila. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan, gumawa sila ng mga rebulto. Di ba? Kaya ano po ginawa ng Panginoon sa kanila? Nagalit ang Diyos sa kanila, kaya nagbigay ang Diyos ng 10 Commandments sa kanila para ipakita sa kanila na hindi niyo kaya yung sarili lang ninyo. Kailangan ninyo ng Diyos. At ngayon, itong 10 Commandments na to, ito yung magiging gabay nyo para makita nyo na kayo makasalanan. Di ba po? At nung time po na kapag lumalaban sila, pag tinataas ni Moses yung tungkod niya, nananalo sila. Pero pag binababa ni Moses yung tungkod, natatalo sila. Judgment po yun ng Lord sa kanila dahil sa katigasan ng ulo nila. Ang dami pong account sa Bible kung bakit natatalo ang mga Israelita, bakit maraming namamatay sa kanila, dahil po yun sa judgment ng Diyos, dahil sa katigasan ng ulo. And even sa New Testament, ang dami din pong mga verses sa Bible na pinapatungkulan sa galit ng Diyos. Di ba? Doon lang po sa ginawang bahay, kalakalan, yung loob ng templo. Nagalit ang Diyos doon dahil sa ginagawang bahay aliwan ang templo. So, pangalaw po, eternal consequence. For those who reject God's warning and mercy, the consequence is eternal punishment according to Matthew 25:46. May eternal consequence po pala. Kaya nga meron po akong narinig, sabi niya, kung paparusahan niyo din po nawa yung kaaway ko, Panginoon, dito niyo na lang siya parusahan sa lupa, wag na sa kabilang buhay. Kasi kung sa kabilang buhay siya, wala nang escape doon. Di ba? Natawa po ako doon sa prayer na yun, pero kung aaralin po natin, tama naman po kung magdurusa din naman tayo, kahit tayo sa sarili na lang natin, dito na lang sa lupa. Dahil kung magdudurusa tayo sa impyerno, wala na doon. Kahit magdusa tayo na magdusa, o hingi pa natin ng tawad yung mga bagay na yun, hindi na po yun naririnig ng Panginoon. Dahil hindi na po present doon yung mercy ng Diyos. Hindi na po doon present ang grace ng Diyos. Dahil iyon na po ang lugar ng torment o paghihirap. And next po, warning po ng Diyos kung bakit may God's wrath. A call to repentance and believing in the gospel of Jesus Christ. Yun po yung message ng God's wrath o bakit nangyayari yung mga bagay na to. 6 vital certainties of life. Number 1, life is short and uncertain. Bibilisan ko na lang po. Death is sure, judgment is inevitable, sin is exceeding sinful, hell is a dreadful reality.
but Christ alone can save us. Si Kristo lang po yung makakapagligtas sa atin dun sa mga bagay na pinagdadaanan natin sa mundong ito. Sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us in purity and as from unrighteousness. Kung i-confess lamang po natin na tayo makasalanan, He is faithful and just and forgive our sins. Ito po yung repentance na sinasabi. A total repentance and dependency sa harapan ng Panginoon. Ang repentance po hindi tungkol sa pag-iyak lang. Dahil marami pong tao umiyak. Ikinonfess lang nila, umiyak sila, oo. Pero yung total repentance sa puso nila, yung kinonfess nila yung kasalanan na meron sila, marami pong tao hindi po kayang gawin yun. Maybe madadaya natin ng tao, pero ang Diyos hindi. And siguro ito na yung pagkakataon, kung hindi pa natin nagagawa yung totoong repentance sa harapan ng Diyos, marami pa pong pagkakataon. Habang may buhay, may pag-asa. Hanggat hindi pa tayo kinukuha, hindi pa tayo namamatay, may pag-asa pa. Di ba po? So ito po yung pinaka-essence ng God's wrath. Dapat lahat ng parusa ng Diyos daranasin natin. Eternal punishment sa impyerno. Naniniwala po ba kayo lahat tayo deserve sa impyerno? Walang taong deserve na buhay sa kapiling ng Diyos. Wala po. Lahat tayo sa impyerno. Because the wrath of God is satisfied by the death of Jesus. Inako na po ni Jesus Christ, inako na po ng Panginoong Jesus yung galit ng Diyos. Para at least kahit papaano, hindi na natin maranasan yung total na wrath ng Diyos sa atin. Di ba? Hindi na natin mararanasan yung galit, yung sobrang puot ng Diyos. Dahil dinanas na po yun ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Imbes na tayo yung ipako sa krus, pahirapan hanggang sa mamatay. Imbes na tayo yung yurakan, yung duraan, bugbugin, tusukin ng sibat. Pero ginawa po yun ng Panginoon para sa atin. At sinatisfy po niya yung galit ng Diyos, yung galit ng kanyang Ama para sa atin. Naniniwala po ba tayo doon? Para sa iyo at para sa akin. Sabihin mo nga sa katabi mo, para sa iyo yun. Kung bakit namatay ang Panginoon. Ginawa po niya yun dahil iyon yung pinangako niya sa atin. At iyon yung ginawa ng Panginoon. And let us look dun sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na may isang perpektong Diyos na nagkatawang tao. Iniwan niya, hinubad niya yung pagiging Diyos niya. Bumaba siya dito sa lupa. Namuhay ng perpektong pamumuhay bilang tao. Na maging magandang ehemplo at example sa ating mga tao na may isang perpektong Diyos na nabuhay, perpektong taong nabuhay sa mundong ito upang mamatay, tubusin ang kasalanan ng tao, upang hindi na natin pagbayaran yung mga bagay na ginawa natin dito sa lupa. May Diyos at tao na namatay para sa atin. Yun po ang ating Panginoong Jesus. Di ba po? At pinangako po niya na babalik siyang muli para iligtas ang kanyang mga pinili at parusahan ang mga tao na tinalikuran siya at hindi sumusunod sa kanya. And that is the gospel. Maybe po mahaba yung ating pinag-aralan ngayong gabing ito, pero naniniwala po ako na kung ano yung katotohanan ipinahayag sa atin ng Diyos ngayong gabing ito. Nawa po, hindi lang natin narinig kung hindi i-apply natin sa buhay natin. Dahil marami pa po tayong kailangan gawin sa kingdom ng ating Panginoon. This is not a business. Hindi ito negosyo, hindi ito bagay na para na tayo nasa loob ng kumpanya na meron tayong dapat na kota. Pero nandito po tayo para sumunod dun sa utos ng ating Ama bilang kanyang anak, di ba po? Para po matulungan ang ating mga kapatid na naliligaw ng landas. And maybe, may mga kapatiran pa po tayo
na hindi pa talaga totally na nakikilala ang ating Panginoong Jesus. Ito po yung tanging paraan para marinig nilang tunay at tapat na salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, Panginoon. Sa mga narinig namin sa iyo, kami po'y nagagalak, Panginoon. Dahil hindi na kami daranas ng pagturusa, hindi na kami daranas ng apoy na hindi namamatay, hindi na kami daranas, Panginoon, ng kapighatian sa impyerno. Dahil kami ay iniligtas mo, Panginoon. Dahil sa iyong awat habag, Panginoon, ng iyong anak na si Jesus, kami ay naligtas, Panginoon. Totoo ang impyerno. Totoo yung mga bagay na yon, Panginoon. Kaya, Panginoon, bigyan mo kami ng puso na tapat at pusong natatakot sa iyo, Panginoon. Kung kami ay hindi susunod sa iyo, Panginoon, ay paparusahan mo kami. Yes, Lord, nagpapala ka, nagmamahal ka. You are caring God. You are loving God. Pero Lord, madalas namin nakakalimutan na ikaw yung Diyos na nagpaparusa. Yung Diyos na just. Ikaw yung Diyos na makatarungan, Panginoon. At kung kami, Panginoon, ay may mga bagay na hindi namin nagagawa patungkol sa iyo, Lord. Spare us, Lord. Give us another chance, Panginoon, to prove, Lord, na kami mga anak mo. And thank you, Panginoon, for the salvation. Thank you for your grace, for your unmerited favor, Panginoon. Wala kaming ginawa para kami maligtas, Lord. Pero Lord, may ginagawa kami at dapat may gawin kami for our sanctification. I-sanctify mo pa kami, Panginoon. Upang patuloy namin magawa yung mga bagay na pinapagawa mo sa amin, Panginoon. At yun yung to preach the gospel to all the nations, Panginoon. Lord, teach us. Give us a humbled heart, Lord. Para patuloy kaming makakilos ayon sa nais mo. Dahil ito, Panginoon, yung mga bagay na ipinapagawa mo sa amin. And Lord, we are also praying, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, Lord. Na lagana, Panginoon, yung mga lawless violence, Panginoon. Yung mga korupsyon, Panginoon. Laganap din, Panginoon, yung mga mismong namumuno sa bansang ito, Panginoon, nag-aaway-away, nagsisiraan, walang pagkakasundo, walang pagkakaayos. And Lord, we expecting that, Panginoon, sa mga politiko na walang pagkakakilala sa iyo. But Lord, dun sa mga politiko, Lord, sa mga kawani ng gobyerno na may relasyon sa iyo, may takot sa iyo, hindi namin yun ine-expect from them. So Lord, alam ko nakilala ka nila. At Lord, nawa maranasan nila yung repentance, Panginoon. Mag-seek sila ng repentance sa iyo. Ganon din yung mga tao, Panginoon, na mga politiko, na mga kawani ng gobyerno, Panginoon, na milyon-milyon, bilyon-bilyon, Panginoon, ang kinuha na pera para sa bayan, Panginoon. Lord, teach them, Panginoon. Sumpungan nawa nila yung repentance, Panginoon. Dahil kung hindi, kapahamakan, Panginoon, na walang hanggan yung daranasin nila. Kaya Lord, tulungan mo sila. Turuan mo sila, Panginoon. Yakapin mo nawa sila para maranasan nila, Panginoon, yung pag-ibig mo, yung repentance, Panginoon, at i-confess nila, Panginoon, yung mga kasalanang ginawa nila, Panginoon. And spare them, Panginoon. Nawa, Panginoon, matakot sila sa iyo. Matakot sila sa iyo, Panginoon. Matakot sila sa iyo dahil hindi man maayos ng korte ng Pilipinas, hindi man mapanagot ng korte ng Pilipinas yung ginagawa nila, mapagtatakpan ng tao
Maybe maging under the table pa yun, Panginoon. Pero never matatakpan ang mata mo, Panginoon. Hindi mababayaran ng pera, Panginoon, yung katwiran mo, Panginoon. Sabi nga, ang ginagawa sa dilim ay mahahayag sa liwanag. So Lord, ito na yung pagkakataon na to, Panginoon. Nahahayag na, Panginoon, sa liwanag yung ginagawa nila sa dilim. And we are praying, Panginoon, na patuloy mo pang i-expose, Panginoon, yun ang nangyayari sa government, Lord. At patuloy silang mag-seek ng repentance sa iyo. And we're also praying, Panginoon, sa bansang Israel, Panginoon. I'm not praying, Panginoon, na to support them. But Lord, I'm praying na Lord, teach them, Panginoon, na kung yung ginagawa pa ba nila ay naaayon pa ba sa kalooban mo, Lord. Dahil maraming tao na naaapektuhan ng digmaan na hindi naman dapat nakakaranas nun, Lord. Mga bata namamatay. Yung ginagawa ba nila, Lord, ay talagang naaayon pa sa iyong kalooban. But Lord, kung hindi na, Lord, nawa magsik sila ng repentance, Panginoon. Or dahil na lang ginagawa nila yung para sa sarili na lang nilang kapakanan. We know, Panginoon, mahal mo ang Israel. But Lord, you are just, Panginoon. You are just, Panginoon. Ikaw ang author ng justice, Panginoon. So Lord, I'm praying for Palestine. I'm praying for Israel, Panginoon, at sa mga bansang nakapalibot sa Middle East, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ikaw yung Diyos na magbigay ng kapayapaan sa kanila, Panginoon. And kung ito na, Panginoon, yung signos na malapit ka nang dumating, Lord, hindi sagot ang gyera, hindi sagot ang patayan, Panginoon. Dahil naniniwala ako, Panginoon, kung kami ay patuloy na maglilingkod at magtitiwala sa iyo, hindi sagot ang bala, hindi sagot ang gulo, hindi sagot ang sigawan, hindi sagot ang pagtatalo, Panginoon, kundi unity. Unity. Dahil matatagpuan mo kami naglilingkod sa iyo, Panginoon. Nawa, ganun din, Panginoon, ng Israel. We are praying, Panginoon, nakahabagan mo sila, Panginoon. Kung paano mo sila kinahabagan noon, ganun mo din silang kaawaan ngayon, Panginoon. We pray for peace, Panginoon. And Lord, we are praying, Panginoon, sa peace din, Panginoon, sa kalayaan o sa kapayapaan sa iglesyang ito. We are praying for peace, Panginoon. Sa lahat ng edad, Panginoon, sa mga bata, sa mga youth, sa young professionals, and even sa elders, Lord. Let the peace of God be upon us, Panginoon. Let the power of the Holy Spirit to transform us and to be like you, Panginoon. Iyon yung dapat na makita namin. Hindi namin kaaway yung kapwa namin mananampalataya. Because dapat, Lord, makitaan kami ng pagmamahal. Dahil unang-unang magmamahal sa kapatid namin, Panginoon, kami yun. At ikaw yun, Panginoon. Kung paano mo kami minahal, Panginoon, ganun din nawa namin mahalin yung mga kapatid namin dito sa church, Panginoon. And even, Lord, wala na dito sa iglesia, Lord. We pray, Panginoon, na panumbalikin mo yung pagmamahal nila sa iyo, Panginoon. We are praying for them na patuloy na magliwanag ang pangalan mo sa buhay nila, Panginoon. And we are praying, Panginoon, ng iglesyang ito, kapag wala na kaming lahat dito sa lugar na to, Panginoon, may papalit sa aming bagong henerasyon, Lord. Yung legasiya mo nawa ang makita, hindi legasiya namin, Panginoon. Dahil ang legasiya ng tao magulo, maingay, mapandaya. But Lord, kung yung legacy mo yung iiwan namin, perpekto ito, totoo ito, at makapangyarihan ito. Kaya nitong bumago, kaya nitong bumuhay ng patay. Kahit hindi ka ibig-ibig, kaya nitong ibigin, Panginoon. And we are praying, Lord, na iyon nawa yung makamta namin.
Nawa ang iglesyang ito ay maging shelter sa mga tao. At tayuan nawa namin yung pangalan ng iglesyang ito. This church is yours, Lord, hindi sa amin. Para sa iyo ito, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, hindi na namin iintindihin yung kaso. Pinauubayan na namin ito sa kamay mo, Panginoon. The battle is not ours, but yours. We are hoping and praying. Hindi namin iintindihin yung araw ng bukas. Hahayaan namin na ang bukas ang umintindi sa Kanya. Dahil ang kinabukasan namin ay sa iyo. Walang gawa ng kaaway ang makaka-penetrate sa iglesyang ito. Walang scheme ng kaaway ang kayang sumira ng iglesyang ito. Walang pakana ng kaaway, walang bitag ng kaaway ang kayang sumira sa pag-ibig ni Kristo na nasa sa iglesyang ito. Because we believe na ikaw yung tinataas namin, Panginoon, sa iglesyang ito. And we're also praying, Panginoon, sa leaders and workers ng church. You know their battles, Panginoon. Every day ng kanilang buhay is a battleground. Is a war. Hindi ito parang isang lugar na payapa kami, Panginoon. Hindi iyon ang buhay ng isang Kristiyano. Dahil ang buhay ng Kristiyano ay para kami nasa gyera, na lagi kami nakikipaglaban, hindi sa physical na pangangatawan, kundi sa hindi namin nakikita, Panginoon. And Lord, teach us to obey, Panginoon, sa iyong mga bagay na pinapagawa mo sa amin. Lalo-lalo sa mga leaders and workers ng church na ito. Nawa, Panginoon, ang gospel mo ang maging sentro ng iglesyang ito. Ang tanging Biblia lamang ang pinangahawakan namin, hindi salita ng tao, hindi yung gawa ng tao, kundi yung kapangyarihan ng gospel, Panginoon, ang maging sandigan namin. Dahil yun yung pinangako mo, Panginoon, sa amin. And we're also praying, Panginoon, sa future ng aming iglesia, Panginoon, sa mga lalaki at babae na tatawagin mo sa iglesyang ito. Lord, equip them ngayon pa lang, Panginoon. Palambutin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Hindi lamang nawa, Panginoon, maging intelektual na kaalaman ang meron sila, Panginoon. Yes, importante ang intelektual na kaalaman. Ang stock knowledge, importante yon. Pero mas importante na nakikita sa amin, Panginoon, yung buhay, yung ine-exercise namin yung faith namin, Panginoon. Yun yung dapat makita sa amin. The more na nagiging Kristiyano kami, the more na sinasanctify mo kami, ay the more na nagiging kagaya namin kayo, Panginoon. Because pwede naman yun, Lord. Ikaw nga, Panginoon, you are full of knowledge and wisdom, Panginoon. Ikaw ang source ng knowledge and wisdom. At ikaw din, Panginoon, ay punong-puno, Panginoon, ng kapakumbabaan, Panginoon. At ikaw, Panginoon, yung tanging sinusundan namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung attributes mo na mapagpakumbaba, yung mapagmahal sa kapwa, yung matulungin, Panginoon, yung loving, Panginoon, yung caring, Panginoon, iyon nawa, Panginoon, yung makuha namin, Panginoon. We can better theologian. We can be better pastor, Panginoon, in the future. We can be a better evangelist, Panginoon, missionaries, leaders and workers, Panginoon, ng church na ito. If we have love sa aming mga puso. Teach us to love one another, Lord. Teach us to love one another. And Lord, and we are praying din, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga tao na nakapaligid sa amin, na wala pang relasyon sa iyo, wala pang dependency sa iyo, Panginoon. Hindi pa nakakarinig ng iyong gospel. Lord, we are praying
Na nawa, Panginoon, buksan mo ang kanilang mga tainga, Panginoon. Buksan mo ang kanilang mga isip. Buksan mo ang kanilang, palitan mo, Panginoon, na ang pusong bato nila ay palitan mo ito ng malambot na puso, Panginoon. Na handang marinig ang iyong salita, Panginoon. Bigyan mo sila nawa ng bagong espiritu, Panginoon. Yung espiritu nilang natutulog, patay sa kasalanan, buhayin mo ito, Panginoon. Bigyan mo sila ng panibagong espiritu na nagmumula sa iyo, Panginoon, para marinig nila at tanggapin nila yung kaligtasan mo, Panginoon. Bigyan mo sila ng pananampalataya, Panginoon, upang lakaran nila yung bagay na itinuro mo, Panginoon, na lakaran nila. And we're praying, Panginoon, also, dun sa mga nasunugan, Panginoon, sa tondo. Lord, this is the time to share your word, Panginoon, yung good news mo, Panginoon, sa kanila. At i-share din, Panginoon, yung bad news sa kanila, Panginoon. Dun sa mga tao na kung hindi sila susunod sa pinagagawa mo, Panginoon, kung tatalikod sila sa iyo, may bad news, Panginoon. And Lord, nawa, Panginoon, magningning ka sa iglesyang ito. Magningning ka, Panginoon. At kung kami magliliwanag, naniniwala kami na nalalago ang iglesyang ito. Dadami ang miyembro ng iglesyang ito na tunay na born again, Panginoon. Tunay na born again, totoong Kristiyano at totoong lumalakad sa katwiran mo, Panginoon. Muli, Panginoon, hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang panalangin ito. Sa dami naming ipinapanalangin sa iyo, Panginoon. At naniniwala kami, tutugunin mo ito. Tutugunin mo ito, Panginoon, sa tanging probidensya at awa mo, Panginoon, sa sakop ng iyong pag-ibig, Panginoon. Dahil ang pag-ibig mo, Panginoon, ay walang limitasyon. At naniniwala kami na ikaw o soberanong Diyos ang magpapala sa amin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen.